Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang masayang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programang Papa Dudut Stories. Sana kung mapipili nyo ang aking kwento ay maipost nyo po ito during weekdays para mapakinggan namin sa opisina. Well, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Sisa. 39 years old na sa ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Laguna. Isa ang Papa Dudut story sa bumubuo ng araw namin dito sa opisina. Oo, graveyard shift nga pala kami. Tuwing gabi ang pasok at hindi maiwasan na dalawin ang antok sa trabaho. Pero dahil sa Papa Dudut stories, nananatili kaming gising. Kumbaga parang kape namin kayo. At saka automatic na pagpasok namin ay i-tune in agad namin sa inyong channel, ang aming YouTube, at matyagang nag-aabang kami ng inyong upload. Papa Dudut, minsan pala, ang buhay kapag dumating ang pagsubok ay doon mo masusukat kung gaano ka katatag at kung paano mo tatanggapin at haharapin ang mga pangyayari na dumating sa ating buhay. Dahil sa lumaki ako sa may kayang pamilya ay hindi ako nakaranas ng hirap at malalaking pagsubok sa buhay. After I graduated in college ay nakilala ko si Ramon. Mabait at very thoughtful siya, Papa Dudut. Isa siyang teacher at isa sa mga paaralan sa aming probinsya siya nagtatrabaho. Pagkatapos ng klase niya ay lagi siyang pumupunta sa amin. At hindi nakakalimutan na magdala ng makakain. Niyayaya niya akong magsimba palagi at natuto akong makisangkot sa mga activities sa church. Naging mabuti at masaya ang aming pagkakaibigan, Papa Dudut. Walang araw na nagkaroon kami ng dull moments kapag nasa tabi ko siya. Pero hindi ko po akalain noon na mauuwi beyond friendship ang lahat. Nanligaw sa akin si Ramon na agad ko namang sinagot ng oo. And the rest is history. Hindi ako nagkamaling piliin siya bilang boyfriend ko dahil nasa kanya na ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaking mapapangasawa. Samantala isang gabi ay naisipan namin mag-celebrate ng aming mansari sa isang parke na malapit lang din sa mga bahay namin. And I had a dreamy moment while sitting beside him. Ang bilis ng oras, sa totoo lang. Ayaw ko pang umuwi. Kung pwede lang sanang sabahan niyo na ako matutulog para hindi na ako mawalay sa iyo. Wika sa akin ni Ramon nang mapansin naming lumalalim na ang gabi at kailangan na naming umuwi. Natawa lamang ako sa sinabi ng aking boyfriend. Ano ka ba? Bukas naman tiyak na magkikita naman tayo. Mamimiss kita. Alam mo Sisa, mawala ka lang saglit hinahanap-hanap na kita. Katwiran pa niya sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal. Kapag naging mag-asawa na tayo, hindi na tayo magkakawalay pa. Wika ko sa kanya para mapanatag ang kanyang kalooban. Kung magpakasal na kaya tayo, suhestyon niya sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Seryoso ka? Hindi ako makapaniwala noon sa aking narinig. Mukha ba akong hindi seryoso ha, Sisa? Isipin mo 3 years na tayong magkarelasyon. Dapat siguro lumagay na tayong dalawa sa tahimik. Ano, gusto mo ba akong mapangasawa?
Seryoso niyang tanong sa akin. Oo naman, bakit naman hindi? Masaya kong sagot sa kanya. Dahil sa naiilawan kami noon ng street light ay kitang-kita ko ang ningning sa mga mata ni Ramon. So tinatanggap mo na nga yung alokong kasal sa'yo? Muli ko namang inulit ang aking sagot sa kanya kanina. Oo naman Ramon, tinatanggap ko. Gusto kitang makasama habang buhay. Hay nako, ang kulit mo rin no? Pagkatapos noon ay nagtawanan lamang kaming pareho. Pasensya na kung makulit ako ha. Gusto ko lang masigurado na narinig ko mula sa'yo. Sisa, salamat ha. Di balit nangangako ako na magiging mabuti akong asawa sa'yo. Mahal na mahal kita. Paglalambing niya sa akin. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa labi. Mahal din kita Ramon. Alam mo ba, isa sa mga pangarap ko ang maikasal tayong dalawa? Sa totoo lang matagal ko nang gusto na pag-usapan natin ang kasal. Buti na lang at ikaw na ang naunang nag-alok sa akin. Sabi ko pa sa kanya. Pagkatapos ay sumandal ako sa kanyang balikat at pinagmasdan namin ang city skyline mula sa aming lugar. Since nagpasya na tayong magpakasal, bakit hindi natin planuhin ngayon yung magiging pamilya natin? Pagpapatuloy naman ni Ramon. Kailan mo ba gustong maikasal tayong dalawa? Malambing na tanong ko sa kanya. Kung pwede lang sana ngayon Pero sana ngayong taon maikasal na tayo. Kahit civil wedding lang tapos saka na tayo mag-church wedding kapag nakaipon na tayo ng pera. Suhestyon niya sa akin. Siyempre agad naman akong pumayag sa suggestion niya. Hindi naman mahalaga sa akin kung engrande o simple lang ang kasal namin. Ang importante ay nagmamahalan kaming dalawa, Papa Dudut. Matanong kita. Ilang anak ba ang gusto mo kapag naging mag-asawa na tayo? Tanong pa sa akin ang aking boyfriend. Mga 2 hanggang 3 lang mahal. Mahirap kasi ang buhay ngayon Natatawa kong sagot sa kanya. Sumang-ayon naman si Ramon sa sinabi ko. Tama mahal. Ako nga rin hanggang 3 lang ang gusto ko. Kung tutuusin marami na nga rin yun Basta akong bahala na ha. Kahit na ilang ibigay sa atin ng Diyos. Ang mahalaga, magiging masaya ang itatatag nating pamilya. Pagtatapos niya bago namin pagpasyahan na umuwi na para magpahinga. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay biglang nanikip ang dibdib ni Ramon. Siyempre nag-alala ako ng sobra at ninais kong dalhin na siya sa ospital. Pero agad namang nakarecover ang aking boyfriend. Wala. Huwag kang mag-alala. Kumirot lang sandali pero wala na. Ayos na ako. Wika ni Ramon sa akin. Sigurado ka mahal? Nangangamba kong tanong sa kanya. Oo mahal. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo para maibsan ang aking mga pag-aalala. Papadudot naging masaya ang panahon ng pagiging mag-sweetheart namin ni Ramon at masasabi kong naging mabuting boyfriend siya sa akin. Naging matapat kami at nangako na mamahalin namin ang isa't isa. Lagi niyang ginagawang memorable ang bawat araw na magkasama kami. Minsan kinakantahan niya ako na siyang lalong nagpapakilig sa akin. Kaya naman sa tuwing kasama ko siya ay ninanais kong itigil ang oras para humaba ang pagsasama namin. Sa kabilang banda ay naging okay ako sa kanyang pamilya at ganon din siya sa aking pamilya. Kaya iisa lang noon ang hiling ko sa Diyos na sana'y maikasal na kaming dalawa. Samantala isang gabi ay isinama ako ni Ramon sa kanilang bahay para i-celebrate ang birthday ng kanyang kapatid na si Che. Pagdating ko sa bahay ay mainit naman nila akong tinanggap. Katunayan pa nga ay botong-boto sila sa akin bilang future wife ng bunso sa pamilya. Sisa, kumusta naman ang kapatid ko bilang jowa? Hindi ba sakit ng ulo yan? Usisa ni Che sa akin. Huwag kang mag-alala ate Che. Mabait si Ramon at kahit kailan hindi nagbigay ng sakit ng ulo sa akin. At saka ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. Sagot ko naman sa kanya. Inakbayan naman ako ni Ramon bago siya nagsalita. Ate Che,
Kahit kailan hindi ako magbibigay ng sakit ng ulo kay Sisa. Good boy yata ako. Pagmamalaki niya. Sumigunda naman ang kanyang ina. Sisa, sinasabi ko sa iyo na swerte ka sa anak ko. Mabait yan, mapagmahal at syempre tapat. Bukod pa doon, gumagwapo pa ang anak ko. Kaya Sisa, ikaw na siguro ang pinakamaswerteng girlfriend sa mundo. Sumangay naman ako sa sinabi niya. Naku, tama po kayo, Aling Martha. Maswerte nga po ako sa anak niyo. Ngunit naantala ang masaya naming kwentuhan nang biglang manakit ang dibdib ni Ramon. Siyempre agad kaming nagpanik at inalalayan namin si Ramon papunta sa sofa at doon namin siya pinaupo. Bala ko na sanang tumawag ng ambulansya pero tumanggi si Ramon. Napapadalas na yang kumikirot sa dibdib mo. Magpa-check up ka na sa doktor, anak. Nag-aalalang wika ng kanyang ina. Huwag po kayong mag-alala, inay. Mawawala rin po ito. Wika ni Ramon sa kanyang ina habang nagpe-pretend na okay lamang siya. Nag-aalala na ako sa iyo, mahal ko. Halos may akong wika sa aking boyfriend. Ayos lang ako, Sisa. Wala kang dapat na ipag-alala. Yun ang sabi niya sa akin para mawala na ang aking pangamba. Ngunit hindi ko talaga maalis noon sa akin ang mag-worry dahil sa bumabagsak niyang kalusugan. Hindi, Ramon. Hindi mo maiiwasan sa akin ang mag-alala lalo na't ganyan ang itsura mo. O tingnan mo ang sarili mo. Ramon, paano hindi sasakit yung dibdib mo masyado kang tutok sa trabaho mo bilang teacher. Hindi kita nakikitang nagpapahinga. Alam mo, mawawala ng saysay ang pag-iipon mo para sa kasal ninyo ni Sisa. Kung magkakasakit ka naman dahil sa over-fatigue. Hay nako, sinasabi ko sa iyo, huwag mong abusuhin ang katawan mo. Babala naman ni Che sa kapatid. Sige na, Ramon, magpahinga ka na. Wika ko sa kanya bago namin siya inalalayan sa kanyang kwarto at hinayaan ng makapagpahinga. Papadudot, hindi ko maiwasan na kabahan noon sa tuwing naninikip ang dibdib ni Ramon. Kahit na madalas sabihin niya sa akin na ayos lang siya ay nagwo-worry pa rin ako. Palagi ko nga siyang pinapaalalahanan na ingatan ang kalusugan niya at huwag masyadong magpapagod sa trabaho. Buti naman ay sinunod ni Ramon ang mga payo ko sa kanya. Samantala ay naging masaya pa ang pagsasama namin ni Ramon habang palapit ang araw ng aming kasal ay hindi ko maiwasan ang ma-excite. Nakadagdag sa masasayang araw namin ang madalas naming pagvivideoke. At madalas niyang kantahin sa akin ay ang kantang Lips of an Angel na siya ko namang gustong gusto. Doon ay inakala ko na wala nang katapusan ang kaligayahan ko sa piling ni Ramon. Pero papadudot isang araw isang tawag ang aking natanggap at hindi ko inaasahang yun pala ang magpapabago ng aking buhay. Hello Sisa, si Che ito. Umiiyak niyang sabi sa kabilang linya. At that point ay nakaramdam ako ng matinding kaba. O Ate Che, napatawag ka. Teka, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Si Ramon? Nag-aalala kong tanong. Hindi na ako mapakali noon sa aking kinakatayuan at hindi ko na mapigilan noon ang bilis ng tibok ng aking puso. Sisa, si Ramon. Patay na siya. Ang huling tatlong salitang binitawan ni Ate Che na nagpaguho ng aking mundo. Hindi ko na noon napigilan ang pagluha ko dahil sa labis na pagdadalamhati. Sa isang iglap ay nasira ang aking mga pangarap. Nawala ng saysay ang aking buhay dahil wala na ang taong bumubuo nito. Pakiramdam ko ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Samantala mabilis akong pumunta sa kanilang bahay at doon ko nalaman na inatake pala sa puso si Ramon habang natutulog. Papadudot, hindi talaga ako makapaniwala noon na wala na si Ramon. Dalangin ko sana noon na panaginip lang sana ang lahat pero hindi pala. Dahil doon ay walang araw at gabi akong hindi umiiyak dahil sa kakaisip kay Ramon. Matapos naman ang kanyang libing ay puno pa rin ng hinagpis ang aking puso.
Naging mahirap sa akin ang pag-move on, Papa Dudut. Ang hirap tanggapin na wala na yung taong pinakamamahal ko. Buti na lang at palaging nasa tabi ko ang pamilya ko na handang tumulong sa akin sa lahat ng oras. Sila po ang naging sandigan ko sa panahon ng aking kapighatian. Ilang buwan nang lumipas ay nagpasya na akong lumuwas ng Maynila upang ipagpatuloy ang aking trabaho at para na rin makalimutan ang masakit na pangyayari. Pinatagang ko na lamang ang loob ko, pero walang kasiguraduhan na magiging masaya pa ako sa buhay ko dahil wala nang taong minamahal ko. Pero may kasabihan nga tayo, Papa Dudut, na kapag may nawala ay meron pang mas magandang dadating sa ating buhay. Doon sa kumpanyang pinagtrabahuhan ko ay nakilala ko ang lalaking muling nagpatibok ng aking puso at nagbigay ulit ng kulay sa aking buhay. Siya si Christian, isang cadet engineer trainee at the time. Naging mabuti kaming magkaibigan, Papa Dudut, at dahil na rin siguro sa hindi may paliwanag na koneksyon ay nakabagayan ko siya ng loob. Ngayon lang tayo nagkasabay sa pag-uwi simula nung malipat ka ng department doon sa opisina. Wika sa akin ni Christian na halatang tuwang-tuwa nang magkasabay kami sa pag-uwi. So ano, okay ka na? What do you mean na okay ka na? Curious kong tanong sa kanya. Alam mo na yung tungkol sa namatay mong boyfriend. Sira mo naman. Matagal na ako naka-move on doon. Mag-iisang taon na rin yun. Tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa. Sagot ko kay Christian. Nice to hear from you na naka-move on ka na. Buti ka pa, sabi niya. Bagamat nakita kong lumungkot ang kanyang mukha. Bakit ikaw? Hindi ka pa ba nakaka-move on doon sa ex-girlfriend mo? Usisa ko sa kanya. Halata namang nagulat si Christian sa tanong ko. Ha? Sino naman yung nagkwento nun sa'yo? Agad naman akong sumagot. Si Roger, yung kapwa mo cadet engineer. Kinuwento niya sa akin na may girlfriend ka na. Nagpakasal sa ibang lalaki daw. Mahal na mahal mo raw yung babae. Ikaw ha, hindi mo kinikwento sa akin yun. Kaya hindi ko na ikinuwento sa iyo ang tungkol doon. Gusto ko sanang burahin na sa isipan ko yung mga alaala ni Jen sa akin. Pero tama ka. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-move on kasi mahal ko pa si Jen. Hanggang ngayon, pag-amin niya sa akin. Kung sa bagay, 4 months pa lang yung nakaraan kaya sariwa pa rin yung sugat sa'yo. Pero don't worry Christian, makakalimutan mo rin yung ex mo. Sabi ko pa sa kanya para naman gumaan ang kalooban niya. Ay nako, sana nga makalimutan ko na siya. Samantala hindi na iba sa akin si Christian at parang kapatid na nga ang turing ko sa kanya kaya madalas akong magbigay sa kanya ng payo. Makakalimutan mo rin yung ex mo kung ibabaling mo ang atensyon mo sa ibang babae. Panahon na siguro para i-enjoy mo naman ang buhay mo. Makipag-date ka sa mga girls, maglibang ka. At yun nga ang payo ko sa kanya. Napangisi naman sa akin si Christian. Teka. Bakit pa ba ako makikipag-date at makikipagkilala sa ibang mga babae nandiyan ka naman sa tabi ko? Pahihirapan ko pa yung sarili ko. Natatawang biro niya sa akin. Natawa din naman ako at napataas ng kilay. Ganon? Oo naman, masama ba? Alam mo Sisa, nakukumpleto na ang araw ko kapag ikaw ang kasama ko. Masaya kang kasama at saka mabuti kang kaibigan. Masayang sagot niya sa akin. Natawa lang ulit ako at kinilig sa sinabing yon ng kaibigan ko. Hay nako Christian, pinapahaba mo naman ang buhok ko. Totoo yung sinasabi ko, hindi ako nang bobola. Meron ka talagang kakaibang karisma na nagpapasaya sa sinumang nakakasama mo. Alam mo ang swerte ni Ramon sa'yo. Puri pa sa akin ni Christian. Lumungkot na naman ang pakiramdam ko nang marinig ko ulit ang pangalang Ramon. Hay siguro nga. Bakit lumungkot yung mukha mo? Concern niyang tanong sa akin. Pagkatapos ngumiti at chineer up niya ako. Huwag mo nang isipin si Ramon. Masaya na siya sa piling ng Diyos. Ang intindihin mo na lang ngayon ay yung future manliligaw mo. Naka-move on na ako Christian, pero syempre hindi mo maiiwasan ang malungkot sa tuwing maiisip mo siya.
Hindi ba gano'n naman kapag may minamahal kang nawala sa'yo? Hindi mo siya makakalimutan. Normal lang yun. Sagot ko naman sa kanya. Pero naintriga ako doon sa huli niyang sinabi. Teka, ano ba yung sinasabi mong future manliligaw? Sino, ikaw? Natatawa kong tanong sa kanya. Tada! Kwela niyang sagot sa akin habang nagpapapogi gesture siya sa harapan ko. Lalo kong tumawa ng malakas sa ginawa niya. Hindi ba may kasabihan na kapag may nawala sa'yo, meron pang mas magandang darating sa buhay natin? Mawala man yung boyfriend mo tiyak kang merong lalaking darating sa buhay mo na better kesa sa kanya. Pagpapatuloy pa niya. At ako na yun, Sisa. Confident pa niyang sabi sa akin. Okay, papayagan kitang manligaw sa akin pero siguraduhin mo munang naka-move on ka na dyan kay Jen ha. Ayoko maging rebound. Natatandaan kong sabi ko pa sa kanya na siyang nagpahalakhak kay Christian. Papadudot ng mga panahong yon ay medyo nakaka-move on ako kay Ramon. Pero si Christian ay kasalukuyan noon na nasa hurting stage. Hindi pa rin niya makalimutan ng girlfriend niya na nag-iwan sa kanya, papadudot. Mahal na mahal pa rin ni Christian ang babaeng yon na siya namang lihim na nagpakirot sa puso ko. At that time kasi ay nagkaroon na ng puwang si Christian sa puso ko. Papadudot dahil sa alam ko noon na hindi ako kayang mahalin ni Christian at that time kaya pinagpatuloy ko na lamang ang pakikipagkaibigan sa kanya. Kaso sa tuwing nakikita ko siyang devastated dahil sa kanyang ex-girlfriend ay hindi ko maiwasang masaktan. Gusto ko siyang yakapin noon at sabihin sa kanya na ako na lang ang mahalin niya pero hindi ko magawa. Papadudot kinimkim ko na ang mga nararamdaman ko kay Christian pero hindi ko rin yon nakayanan. Isang araw ay nagkita kami ni Christian sa office pantry. Doon ay malungkot at mag-isa siyang kumakain ng merienda. Kaya naman nagdesisyon akong samahan siya at alamin na rin kung paano ako makakatulong sa problema niya kung meron man. Nag-worry na ako sa iyo. Hindi ko maiwasang magalala kasi kaibigan mo ako. Don't worry, mapagkakatiwalaan mo ko. Sabihin mo na sa akin, baka makatulong ako. Ano at sino ba yung bumabagabag sa iyo ha, Christian? Tanong ko sa kanya. Huminga muna ng malalim si Christian bago nagsalita. Si Jen. Ha? Bakit? Anong meron kay Jen? Akala ko ba nakalimutan mo na siya? Umarap naman sa akin ang aking kaibigan. Akala ko nga rin, Sisa. Kaso nagkita ulit kami ng ex ko nung isang araw. Yun, nasaktan ulit ako. Sisa, mahal ko pa rin siya. Malungkot niyang kwento sa akin. Pero may asawa na siya, di ba? So kalimutan mo na siya. Hindi na pwede kayo magkabalikan at saka isipin mo masaya na sa buhay niya si Jen. Guguluhin mo pa rin ba? Tila pinag-isipan ni Christian ang sinabi kong yon kaya matagal ang inabot bago siya nag-response ulit. Nasasaktan pa rin kasi ako. Minahal ko naman siya ng buong tapat, binigay ko sa kanya ang lahat. Pinaramdam ko sa kanya na espesyal siya sa akin. Nangako pa kami noon sa isa't isa na hindi kami maghihiwalay tapos iiwan lang pala niya ako. Aniya. Christian, mag-iisang taon na simula nung iwanan ka na ni Jen. Maawa ka naman sa sarili mo. Siya lang ba ang mundo mo? Ha? Kailan ka ba matatauhan dyan sa kahibangan mo? Alam mo, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Pilit mong kinukuha ang isang bagay kahit na alam mo namang hindi na kailanman mapapasayo. Yon ang nasabi ko sa kanya. Hindi ko naman namamalayan na tumaas na pala ang boses ko. O teka, bakit parang galit ka ha? Mas affected ka pa yata kaysa sa akin ha? Nagulat na wika ni Christian sa akin. Oo Christian, sobrang affected ako kasi mahal kita. Kahit na anong klaseng pag-i-effort ko pa para makalimutan mo na yung Jen na yan. Paliwala pa rin sa'yo. Masyado kang manhid. At yun nga papadudot. Umamin na rin ako sa totoo kong nararamdaman. Matagal kong pinag-isipan yon at sinuri kong mabuti kung ano ba yung nilalaman ng puso ko. At na-realize kong si Christian na pala ang laman nun. At katulad nga ng sinabi ko, ilang beses ko yung tinago bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na sa kanya ang lahat-lahat. Sisa, I'm sorry, hindi ko alam.
Halatang nagulat si Christian sa aking sinabi. Sige na, alis na ako. Hindi na natapos ang sasabihin ko nang pigilan ako ni Christian. Please, bumalik ka sa upuan mo, mag-usap tayo. Pakiusap niya sa akin. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Malungkot kong sabi sa kanya. Alam ko naman na kahit alam na ni Christian ang totoo ay hindi pa rin niya ako makukuhang mahalin dahil kay Jan. Sisa, mahal mo ako. Kailan pa? Usisa niya sa akin. Matagal na, Christian. Kaya ako nga nakalimutan si Ramon dahil sa iyo. Sagot ko sa kanya habang pinipigil ang umiyak sa harapan niya. Simula nang dumating ka sa buhay ko, ikaw na ang tinitibok ng puso ko. I know mukhang cheap na ang isang babae, ang unang magtatapat ng pag-ibig sa lalaki, pero I had no choice kundi gawin yon kasi napakamanhid mo. Kahit na magmukha akong cheap sa harapan mo, ayos lang. At least nasabi ko na yung matagal ko nang tinatago. Patawarin mo ako, Sisa, kung naging manhid ako, ha. Kasalanan ko. Hindi ko alam na may nasasaktan na pala ako. Ang sabi ni Christian at tila nagsisisi sa pagiging manhid niya. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Alam mo ba, Christian? Sa tuwing nakikita kitang malungkot, gusto kitang yakapin tapos sabihin ko sa iyo na ako na lang ang mahalin mo. Kaso hindi ko magawa kasi ayaw ko lang masaktan kasi alam ko si Jen pa rin ang mahal mo. Pero sana, Christian, please kalimutan mo na siya. Buksan mo sana ang puso mo sa taong tunay na nagmamahal sa iyo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin yung tungkol sa mga nararamdaman mo? Tanong pa niya sa akin. Hindi ba't ang sabi ko sa iyo, ayaw ko lang masaktan kasi iba ang nariyan sa loob ng puso mo? Katwiran ko sa kanya. Pero kahit na, sana sinabi mo man lang sa akin para alam ko. At hindi ako nagmumukhang manhid at tanga sa harapan mo ngayon. Ang sabi pa ni Christian. Hindi ko masabi ang totoo noon kasi takot yung nananaig sa puso ko. Takot akong marinig mula sa iyo na hindi mo ko kayang mahalin. Nawala na si Ramon sa akin. Ayaw kong pati ikaw ay mawala pa rin sa akin. Sige, Christian, tatanungin kita. Ngayong alam mo nang mahal kita, mamahalin mo ba ako? Seryoso kong tanong sa kanya. Hindi ko pa alam sa ngayon, Sisa, pero walang makapagsasabi kung hanggang kailan ito. Walang makapagsasabi kung sino ang maaaring idikta ng puso natin sa mga susunod na araw, buwan at taon. Yun lamang ang sagot niya sa akin ng araw na yon. Papadudot pagkatapos noon ay hindi muna ako nagpakita kay Christian. Pakiramdam ko kasi noon ay napahiya ako ng todo sa pagtatapat ko ng pag-ibig sa kanya. Pero si Christian ay patuloy niya akong sinuyo at naibalik din ang dating sigla ng aming pagkakaibigan. Hanggang sa isang araw ay may ipinagtapat si Christian na mahal niya ako. Dahil mahal na mahal ko naman siya, ay pinatikim ko rin sa kanya ang matamis kong oo matapos ang ilang buwang panliligaw niya sa akin. Papadudot naging masaya ako sa piling ni Christian. 2 taon at 6 na buwan pa ang lumipas ay isang proposal mula sa kanya ang aking natanggap at habang nakasakay pa kami sa roller coaster yon. Ayaw ko na, please, nasusuka na ako, Christian. Tili ako ng tili at halos hysterical dahil sa sobrang takot. First time ko kasing sumakay noon sa isang roller coaster at pakiramdam ko ay parang lalabas na sa aking bibig ang lahat ng kinain ko ng araw na yon. Kaya mo yan, Sisa, matapang ka. Sumisigaw sa excitement na wika ni Christian sa akin. Tulungan niyo ako, suko na ako. Halos mapaus na ako sa kakatili ng sandaling yon. Ngunit parang wala lang kay Christian ang pagsakay sa roller coaster. Nakukuha pa niyang magbiro sa akin. Happy first year anniversary, love. Bati pa niya sa akin with matching sigaw dahil sa sobrang excitement. Total naman 1 taon na tayo. Pakasal na tayo. Kahit na halos mabaliw na ako sa roller coaster na yon ay narinig ko ang kanyang sinabi pero sa halip na sumagot ay tumili lamang ako. Will you marry me? Hirit pa niya. Ewan ko talaga sa iyo. Ibang klase ka rin, no? Dito mo pa napiling mag-propose ng kasal. At that point ay naisip ko na matapos lang tong roller coaster ride namin ay sasakalin ko ng bongga ang damuho. Ayaw mo noon para kakaiba? Biro pa niya sa akin sabay tawa at sigaw.
At yun nga, natapos din ang nakakatakot na ride. Agad kong kinumpronta si Christian sa mga sinabi niya sa akin. Ano yung sinasabi mo sa akin kanina? Inalok mo ko ng kasal? Oo. Ano, tatanggapin mo ba? Natawa na lamang ako sa sinabing yun ni Christian. Siyempre, oo naman. Mahal kita eh. At saka ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sagot ko sa kanya. Talagang swerte ko naman kung ganun. Bakas na bakas sa mukha noon ni Christian na masaya siya sa naging sagot ko. Kaya agad niyang nilabas ang kanyang munting regalo, isang engagement ring, at sinuot niya yon sa daliri ko. Grabe, ibang klase yung marriage proposal mo sa akin ha. Sa roller coaster pa talaga. Pakiramdam ko tayo ang kauna-unahang gumawa nun. Natatawa kong wika sa kanya. Well, kilala mo naman ako. Gusto ko palagi tayong kakaiba. Ano, ayos ba? Romantic ba? Pa-cute na wika niya sa akin sabay kindat. Romantic naman siya, pero naloka ako. Hindi ko ma-imagine na sumagot ng yes, I will marry you habang tumitilid dahil sa takot. Sabi ko pa sa kanya. So ano sisa? Halika, umuwi na tayo. Bigla niyang wika. Ay, uuwi na tayo? Tugon ko na may panghihinayang. Oo, para masabi na natin sa mga parents mo na magpapakasal na tayong dalawa. Doon ay napangiti na ako at nakaramdam ng sobrang excitement. Okay sige, ikaw ang bahala. Natatandaan kong sabi sa kanya bago kami umuwi at doon ay personal na siyang namanhikan sa mga magulang ko. Nabotong-boto naman sa kanya bilang future husband ko. At yun nga, papadudot na ikasal din kaming dalawa ni Christian. Masasabi ko naman na maswerte ako kay Christian dahil napaka-responsable at mapagmahal niyang asawa. Sa ngayon, papadudot ay 2 years na kaming nagsasama bilang mag-asawa at patuloy pa rin kaming nananalangin na sana ay biyayaan na kami ng healthy baby para mas maging kompleto at lalong sumaya ang aming pagsasamang mag-asawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at pinagkalooban niya ako ng mapagmahal at in fairness gwapong asawa na makakasama for the rest of my life. Papadudot, natutunan ko sa aking karanasan na kailangang maging matatag sa buhay at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon dahil mas alam niya ang lahat ng mangyayari sa ating buhay. Kung may nawala man ay siguradong may mas magandang darating sa ating buhay. At ang pagsubok ay hindi ibinigay sa atin kung hindi natin kaya. Depende lang sa atin kung paano natin i-handle ang mga pagsubok. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil sa bawat araw ay meron tayong pamilya na dapat pahalagahan at iniingatan. Hanggang dito na lamang papadudot ang kwentuhan natin at sana ay meron akong na-inspire sa mga nakikinig sa inyong programa. Sana po ay tumagal pa ang inyong pagbibigay ng maraming kwento. Papadudot, gusto ko sanang batiin ang aking mga kasamahan sa opisina na lagi ring nakikinig sa inyong programa, ang Service Accounting Team at Service Admin. Thank you and more power. And God bless sa lahat. Lubos na nagpapasalamat, Sisa. Maraming salamat kay Sisa sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Papadudot Stories sa ating Papadudot YouTube channel. Aaminin kong malungkot kami sa unang bahagi ng iyong kwento na namatay si Ramon sa kanyang sakit. Alam namin kung gaano kasakit yon dahil minahal mo siya ng sobra. Ganun pa man ay kinailangan mo mag-move forward at tanggapin ang katotohanan at yun nga ang ginawa mo. You managed to move on at naging masaya na ulit sa buhay mo. At totoo rin yung kasabihan na kapag may nawala sa iyo ay may darating na mas maganda. Dumating sa buhay mo si Christian na siya palang future husband mo at makapagbibigay ng mas maganda sa iyong buhay. Well, masasabi natin kayo talaga ang tinadhana para sa isa't isa at binabati ka namin ng congratulations. God bless sa inyong mag-asawa at naway magpatuloy pa ang pagdating ng swerte sa inyong buhay. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.